Mamakila na pala, may asawa na nga pala ako. Ay. Ma'am of one, midwife po talaga yung profession ko sa Bicol. Then, naging part-timer ko po itong Sun Life. And at the same time, bihira lang po akong magpunta dito kapag talagang kailangan pumunta all the way from Bicol. And, ayun, ano ba? Mom of one. And, Ilang years na Sun Life? ayun ako, 4 years old lalaki, makulit. Tapos ako sa Sun Life po is 3 years na rin naman po. Part-time lang po. Getting to know better talaga eh. Ayun. I'm Faith. Hinahingin naman ako. So, mom of 3 wonderful kids, 2 sons and 1 daughter. Tapos, nagsimula ako sa Sun Life 2018 ng part-time. Hanggang ngayon part-time pa rin. Kasi I have full-time job and I have a business. Sige, go. Sige, so sinabi niyo naman na yung mga questions dito. Sige na, magtatanong na kami. What's a typical day like for you as a full-time employee, an advisor, and a mom? Pa-share naman kay UM muna, UM Faith. Typical day. Typical day, sige. Ano ba, yung timeline ng oras? Parang a Araw-araw day ko. on Sige, a day on my life. Ano oras ba ako natutulog? Actually, nagsistart yung araw ko na natutulog kasi ako typically is 3 a.m. Kasi yung mga kids ko ay yung dalawang babies, talagang nocturnal. Yeah. So ayoko naman, kasi ang shift ko usually is 12 to 9 p.m. Minsan nagmo-morning ako 8 to 5 or 5 a.m. to 2 a.m. So iba-iba. Pero most of the time is 12 to 9. So sabi nila, wag ko daw pinupuyat yung mga anak ko. Parang hayaan ko lang, parang i-train ko daw na maaga matulog, ganyan. Pero kasi parang yung ganung oras, kahit nasa sacrifice yung tulog ko, yun na lang kasi yung bonding namin eh. Kasi once na umakyat ako sa office ko, wala na yung babaan. Siguro hanggang 11 p.m. na ako bababa kasi yung mga angels ko 11 sila natutulog. Tapos yun, so inaya ko lang maglaro hanggang 3 a.m. Kaya usually kapag halimbawa mga madaling araw doon yung ako makakausap. Tapos kapag may school yung panganay ko, so magigising ako 5:30. Walang tulog talaga. So 5:30 gigising ako kasi nagbebento ako, bentong ina. So yun, gusto ko color, parang yung bento, yung baon niya gusto ko may design, yun. Tapos matutulog ulit ako ng 7 kasi dapat before 7 nasa school na siya. Tapos swerte ko lang kapag mid kasi kahit papaano, dire-diretso yung tulog ko hanggang 12 kung work from home. Pero kung RTO, hanggang hanggang 10 or hanggang 9. Kasi kailangan mag-prepare. Pero pag umaga, ang tulog ko is 7 to 8 a.m. Kasi nga 8 o'clock yung pasok ko. Tapos, kaya usually pag umaga ako, ang lunch ko, tulog. Kaya pag tanghali, tulog talaga ako. Then after that, ayun, in between, sa first half nung shift ko sa office, talagang pang full-time work siya. Tapos, sinatapos ko na lahat. Although overwhelming yung work ko ngayon, kasi lumipat ako ng department, overwhelming siya. So, minsan kulang pa 8 hours. Pero, tinatry kong tapusin siya ng half day or basta before 8 hours para kahit pa paano masingit ko yung Sun Life sa 8 hours na full-time sked ko. Kasi nga, kapag 9 p.m., parang 2 hours na lang yung yung leeway ko bago umakyat yung bago matulog yung mga angels ko kasi hanggang 11 lang sila. So yun. Kaya kapag nagbe-break ako, tulog talaga. Putol-putol yung tulog. Yun yung nasa sacrifice para ma-juggle yung full-time, part-time yun. Yun. Kumakain ka pa? Mas gusto matulog kaysa kumain. Kaya pala ang sexy mo. Ano yung nature ng work mo, yung full-time work? Master Data Specialist sa Ericsson.
Telecom sa McKinley. So, before pandemic, tarang twice a week kaming naka-work from home. So, may work from home setup na siya prior pandemic. Kaya talaga na ma-maximize ko si Sun Life noon. Tapos nung buong pandemic, parang 3 years kaming work from home. Tapos nung netong post, once a week na lang kami mag-RTO. Kaya medyo talagang kahit pa paano, manageable pa rin siya. Hindi ko rin mabitawan. So yun. Super mom, no? Imagine na gumigising natutulog ng 3, tapos pag may pasok si Lakan, gising ng 5:30, tapos tuloy-tuloy na yan, another lang. So, grabe. At pa yan ha? Nag-handle pa yan ng unit. Oo. At yung unit. Ang top to. Galing. Mabait naman kami ah. Wait naman daw siya. Oo, sige. Okay. May annual yan. Hayaan natin siya magsalita. Sige, Sa akin naman po, nag-start is 5 a.m. Kasi 6 a.m. po yung duty ko sa hospital. Then, 6 a.m. to 2 p.m. ang duty ko. Then, after 2, usually, pag uwi ko sa bahay, asikaso agad yun sa anak ko. Kasi kakauwi lang din ng galing school. Then, i-check ko kung kumain ba siya. Ipapanap time ko pa siya. Then, after po nun, konting tulog kasi kailangan. Pagkagising ko mga 5 p.m., asikaso na for dinner. Then, so ano kasi ako, parang solo parent. LDR, nasa ibang bansa kasi yung asawa. Kaya ako lang din halos yung gumagawa sa bahay. Ang swerte ko lang dun sa school ng anak ko, may school service. Wala akong katulong eh. Then after nun, magluluto. Then kung may makikipag-usap sa akin na client, isisingit ko lang talaga siya dun sa in-between ng meals ng pagpapakain ko dun sa anak ko. Then, magpa-plan siya ng uniform, mag-check ng mga gamit niya. Then, minsan, may extra din kasi akong, parang part-time din, yung mga tote bags, hand-painted. Tapos kapag halimbawa may magpapagawa po ng mga personalized na painting, ginagawa ko siya hanggat kaya ko siyang isingit. Kasi yun yung parang isa sa mga naging passion ko aside sa stress reliever ko na din siya. Pero hindi ko siya naging hindi talaga siya yung napagkukunan ko ng income. Oo, kasi hindi ganun talaga yung source of income nun. Pero hindi ko siya binibitawan. Then after po nun, usually tulog ko na talaga niyan 12 to 1 a.m. Kasi yung anak ko, super hyper po kasi talaga yung anak ko. Then, tatawag po yung asawa ko ng mga 12:30 to 1. So, kailangan ko siyang kausapin kasi malayo. Tapos, biglang tatawag pa siya minsan 2:30 a.m. Iba kasi yung oras ng nasa ibang bansa. So, kailangan ko siyang kausapin. So, putol-putol din. Nakakakuha lang ako ng nap time sa hospital pag wala pang nanganganak. Sana wala mo ng mga anak. Hindi na ako. Kaya pag may naglilipor, mga ilang oras pa naman to. Ito muna to. Ayan, yun po talaga, singit-singit lang din. Kailangang makahanap ng pahinga. Kahit ilang oras lang. Thank you. Galing. Super mom. Amazing, no? Super mom sis. Si Lorma, midwife. Tapos full-time mom, wala siyang angel sa bahay. No? Grabe no. Tapos 4 years old yung baby niya. Tapos nag-excel din siya kay Sanday. Galing naman. Ayan. So, in relation dun sa tinanong natin kanina nung kay Lorma, no? So, yung Sunlight career nyo, saan nyo siya sinisingit? Going to the next question. Yan. So, yung, since busy nga kayo as midwife, di ba? Pag biglang may nanganak, paano pag nagka-client ka, biglang may nanganak? Actually talaga, sinisingit ko talaga siya ay sa hospital. Usually po yung mga client ko talaga, mga katrabaho ko. Good thing po kasi yung mga months na duty ako, meron po kasing season ang panganganak. May mga time po talagang pag January, February, March,
gawaan niya. Malamig. Kasi ayun na. Dahil pag mga Valentine's, anniversary, ganyan. Pag mga November, mga bare months, ayun na, dire-diretso na. So, ang gawa ko po, kapag wala pa akong pasyente, masyado May ganun pala. bare months po talaga. Kasi bibilangin po ninyo yan ng 9 months eh. Kapag naganap ka ng November, ginawa yan ng February. Ganyan. Tama nga. So, ganon. So, ang gawa ko po, Valentine's Day, no? kaya. So, ang gawa ko po, pag wala pa talagang pasyente, chichikahin ko yung iba kong ka-duty. So, yun, dun ko sinisingin talaga si Sun Life. Then, pag titingnan ko kasi kung yung kausap ko is job order pa lang din or permanent na, saka ko siya sisingitan kung ano yung pwede sa kanya. So, dun po talaga ako nakakuha ng client. Then, after po ng duty, kapag okay yung schedule naming dalawa, dinadiretso ko po siya sa cafe. Doon na kami mag-discuss. Ayun na po yung usually ginagawa ko. Hindi po po. Magkape, gano'n. Sabay naman tayo ng out. Pala yun. Oo, tara na muna. Ganun po yung usual po. Then after po nun, yun, diretso uwi. Asikaso naman po dun sa anak. Ayun naman po. So, follow up. Ang hilig ko ng follow up. Follow up question kay Lorma ask. Normally, bukod din sa mga ka-office mate mo, ay yung mga kasama mo doon, ano pa yung nature ng market na iniibutan mo? Ang nangyari, ang nature po ay yung iba is referral na. Then yung iba po ay, bago kasi po ako mag-part-time, naging housewife po ako. Parang 1 year talagang wala ako sa hospital. So yung mga kinausap ko before, hindi kasi talaga ako pinapansin. Parang sinzone, wala as in. Pero nag-ano ako sa kanila na tawag dito. Mini-message ko naman talaga sila doon pag-approach niya. Pero yung 1 year ko po kasi na wala akong trabaho sa hospital, wala pa akong tinatawag na yung ano tawag dito, peer group or network. Ang hirap po sa isang housewife na maging parang sa part ko po na naging financial advisor na hindi ko po talaga linya ang sales. Kasi ang trabaho ko po kasi maghintay ng mga anak. Hindi ko po trabaho ang mag-approach at magbenta. So yung first year ko po talaga mahirap. Pero trinay ko kasi pinupush po kasi ako ni UMRAL. So nag-approach lang ako ng approach. Pero wala talaga ma'am. Then dumating po sa time nang bumalik po ako sa hospital, yung mga katrabaho ko sa hospital na dating hindi po ako pinapansin. Iba pala po pag nakakausap mo talaga ng personal o nakakasama. Saka sila naging interested. Tapos doon na po nila ako kinausap ulit. Then pag may kakilala po silang interested, referral na po. Yun na po yung nangyayari. Sa ngayon po, yun po yung mundo ko ngayon. Kasi kapag nire-refer tayo ng mga client natin, for sure, natutuwa sila din sa klase ng service natin. So, for sure, ganun din yung nangyayari. Thank you, silang Lorma. crush na. Ay, meron tayo. Galing ka na. May crush na, di ba? Ayun. Ano yun, yung sa ano? Honestly speaking, nahiya nga ako kay Ai. Sabi ko, bakit ako in-invite mo? Wala nga akong production. Kasi hindi na ako kasing lakas katulad nung mga first years ko. Which na-realize ko kay Sun Life na hindi talaga to palakasan. Talagang patatagan kung sino yung tatagal, sino yung magbabalidate every year. So yun siya. Hindi siya race sa mga contest months. Basta ang mahalaga is mag-validate. So sa ngayon, honestly speaking, thankful ako sa angel ko dito kay Sun Life, kay Marvin. Kasi nga, siya talaga yung mga admin works. Ang laking bagay ni Marvin sa akin. Kaya good luck next year kasi nag-aaral na siya ngayon. Baka umalis na siya. Sabi ko sa kanya 6 months ang resignation notice niya. So, 6 months. So, yun. Tapos, kapag halimbawa may free time ako kapag natapos ko na lahat ng tickets and all, doon ko babalikan lahat ng mga sinesend ni Marvin sa akin. Nag-follow up ako sa mga amans, kung kamusta na sila, yung mga production nila. Sinesend ko kung ano yung kailangan nila. Tapos yun. Tapos, siguro yung
yung masishare ko ngayon kung paano ako nung rookie ako. Kasi that's the time na malakas ako. Nung rookie ako, na-share ko na rin naman to sa Aman, sinisa-isa ko talaga yung nasa Facebook ko. As in, isa-isa mula, kaya yung mga unang kliyente ko, Ara, Che, Bam, kasi ABC. So alphabetical order, isa-isa yon. As in, inisa-isa ko na, tapos yung spill ko nun, ayoko nung copy-paste. Kasi kahit ako, honestly, hindi ko siya, ako nga hindi ko binabase kapag mahaba na, di ba? So parang natural lang sa akin, kung ano yung personality ko, yun yung mini-message ko. Para kunwari, sabihin ko, hi Jack, just try my luck lang, may insurance with investment ka naman. Ganun lang, hindi yung mahabang spill. Kasi minsan, na-off agad pag nakikitang pag nakitang may Sun Life, financial advisor, allergic sila dyan. Kasi ako allergic ako dun before. So yun. Tapos, ano pa ba? Tanim talaga. Kasi marami akong connections. Pero nung time na bago ako, hindi nila ako pinapansin. Tsaka social media presence. Kasi kapag may presence kayo sa social media, kayo talaga yung una nila lalapitan. May lumapit sa akin dati advisor ng Pro. Sa akin kumuha nung Sun Secure last January. So imagine, no, taga Pro Life na siya before, pero sa Sun Life pa rin pala siya kukuha. Tapos, another tip is, kumukuha ko ng referrals. Yung bumubuhay sa akin ngayon is referrals. Referrals sa mga client ko kasi I have this group, private group siya sa pool of clients ko. Tapos every month nagpapa-raffle ako doon, kung yung mga birthday raffle, kasi ang dami nila eh. So hindi ko naman mabibigyan isa-isa. So nagpapa-raffle ako ng birthday, pag Christmas, kapag anniversary ko kasi thanking them na tumagal ako sa industry. Tapos kapag nagtatapon si Sun Life, nagpapa-raffle din ako doon. Kasi in that way, yun talaga presence. Kasi kapag, kumbaga, yun na yung market mo, yun na yung client mo. So, pag may friends sila na nag-iisip about insurance, ikaw yung una nilang may isip. Kaya tingin ko yun yung talagang bumuhay sa akin kasi referral talaga ako ngayon. So, yun na. Hindi naman nila minamind na Minamind na, nalala ko sa kaboses ko, na nasa isang GC sila na hindi nila kilala. Hindi siya GC actually. It's a group. Yung Facebook group, oo. Tapos private group siya. Tapos pag halimbawa bago ko kitang client, sabihin ko sa'yo, uy nga pala meron akong private group sa mga clients ko. I-invite kita. It's up to you kung i-decline mo or i-accept mo. Minsan kasi doon ako nag-a-announce ko ano yung mga pakulo ni Sun Life tapos o kaya yung mga yung mga how to pay via BDO, BPI. So tinatag-tag ko na lang siya para nag-a-app tapos kung paano ma-set up yung Sun Life app. So yun. Tapos nagpapa-raffle din ako. Yun doon sila na-entice kapag may mga raffle. So it's all about post-sale talaga para tumatak ka sa kliyente. So, yun. So, ang galing, no? Nakuha niyo yung idea ni UMP. Dati din, no? Tagal Oo, na na-share niya na yan nung Oo, kasi Pre-pandemic for pa the yata. benefit nung mga bago pag hindi nakapunta. And ang galing, no? Nasustain niya hanggang ngayon. Yun pa rin yung ginagawa. So, good job, Gabriel. May question ba? kapag may mga question kayo, feel free to ask them later na after the next questions. Yan. So, Ako, may tanong po. ano yung tita? Gaya sa UM ko, UM siya. Siyempre, paano mo na-sustain, paano mo natuturoan na maintain yung mga financial advisor to do their job? yan na yan. Yan na yan. Yung question ni Tita. Ayaron ba yun? Sorry ha. Hindi, yung question ni Tita, Kasi, paano mo? di ba guy, para rin sa atin. As UM. Parang si BM. As UM. Paano mo na-maintain dati? 300 tayo. Ganun. Hindi ba kayo na, you know. Parang wala daw naaalagaan yung extra mong mga anak. Ganon. Maintain yung Ibabalik ko mga sa yung advice. tanong mo, paano ba kita inaalagaan? Wow. Yun. It's okay. Hindi, sa Amansinaya, meron kaming SSS. So, isa doon is, dapat uma-attend ng branch meeting. Kaya kung mapapansin nyo, marami talaga yung attendance namin, kada branch meeting. Kasi 2 consecutive na hindi sila maka-attend, na yan, kailangan na nilang mag-email. Tapos, yung
Isa din doon is yung submissions. So, dapat every month meron. 2 consecutives, pag wala, resign. Kasi di ba, parang, let's be honest, sales yung pinasok natin. Di ba? Alam naman nila yan, ganyan ako magsalita sa kanila, sales yung pinasok natin. Alam niyo from the start na may quota tayong hinahabol, may validation tayo. So, dapat, trabawin natin, hindi yung last minute tayo magtatrabaho. Kasi tayo rin mahihirapan eh. So, yun. Add-on dun sa kanya. Pero baka ginagawa na rin ng other units. Kasi from my previous unit, di namin ginagawa. Na-experience, kasi di ba, I came from another unit, parang napunta ako sa kanya. Itong activity niya na month, Ayan, meron silang consistent monthly parang binibigyan na, activity. kailan sa isang week, may mag-post kami or approach or attend, may incentive kami. Mag-post lang Oh, ikaw. nice. Dito ka na. Dinagdag ko lang kasi di mo na-mention. Hindi mo lang kasi Ay, ayun, meron silang activity. And actually, galing yun sa mother unit ko kay Lennon, UM Lennon. Okay. Kasi ginawa niya sa amin yun before, di ba? Yung consistent, parang activity tracker. Ginagawa ko sa kanila yun. Alam mo, kaya ko sinare, Mm. nakakatulong sa akin na dati di ko yung ginagawa. Oo, kasi Ginagawa posting ko na talaga siya. siya. More Kasi on may pera pa activities. ako. Hindi ako pinadala ng pera. Dapat may incentive talaga para go, na i-inspire. Sige. Ayan, how do you, actually namin na siya eh. Actually, Natahan nasa- na natin. Oo. Sige, move tayo sa next question. Ayan, natahan na din. Who do you usually talk to or offer your service to? Nabanggit nyo na din yan kanina, where do you usually find them? So yung kung saan kayo nagpo-prospect, kung paano, nabanggit nyo na din yan. Sige, next na tayo. Yan. So what part of balancing all your roles feels the most challenging or stressful? And how do you deal with it? Since hindi pa lang po talaga ako ganun katagal, yung mga first year ko po kasi talaga yung pinaka-stressful sa akin. Yung nga po na, starting pa lang ako as financial advisor. Para kasi, sinabi ko kasi yun dati kala, Ma'am Ai, na na-hurt ako sa rejection. Every time na may itatap ako or i-approach ako na tao, tapos hindi niya ako pinapansin, pero kaibigan ko siya, or close friend ko siya, or kilala ko naman siya, pag may i-share ako na hindi niya pinapansin or seen, na-hurt ako. Pero before ako maging financial advisor, tinutulungan ko siya sa ibang kung paano ko siya tulungan kapag may nagtatanong sa akin na sinong pwedeng puntahan na doktor, may mga ganyan. Tapos nung ako na, hindi niyo ako pinansin. Tapos ilan yun. Tapos meron din naman ako mga katrabaho na pinansin naman ako, nagpa-schedule. Hindi naman ako sinipot. May mga ganun naman pong scenario. Meron namang in-schedule namin kahit anong parang this oras na ng gabi yung schedule, yung anak ko parang 2 years old pa lang that time. Hirap akong patulugin kasi wala nga yung asawa ko. Tinutulungan ako ni Sir Ralph. Nag-i-schedule kami ng... Totoo yun. Kasi may Zoom meeting kami na yung anak ko tulog na. Tapos bigla siyang gumising, nasa kalagitnaan ako ng presentation. Umiyak talaga siya. Tapos chinachat ko si UM. UM, ano muna? Nagising yung anak ko. May mga ganun pong effort talaga na ginagawa si UM sa akin noon na grateful po talaga ako na grabe yung tulong niya nung time na yun sa akin. Hanggang ngayon naman. Then, sa kabila po nung ginawa namin, yung client hindi pa rin nakakumuha. Tapos natatanong din minsan ako na anong naging problema. Okay naman yung presentation, siya naman yung lumapit. Bakit umaayaw? Wala, parang yun yung feel ko that time. Hanggang sa parang may time po kasi hindi ko na kinakausap si UM. Hindi ko na siya nire-replyan. Parang mga 3 months yata yung UM, no? Hindi ko na siya nire-reply kasi feeling ko hindi para sa akin yung pagiging financial advisor kasi na-hurt ako sa rejection. Then, pinag-pray ko naman na kung ibibigay niyo po ito sa akin, sana magka-client ako na talagang siya yung willingness na tanggapin yung
Hindi po kasi ako yung nagbebenta para lang makasales. Parang gusto ko, yung taong kakausapin ko, talagang papakinggan yung isi-share ko na gusto talaga niya. Kasi ayoko masisi sa huli na binentahan mo ako tapos parang feeling ko na scam mo ako. Ayoko nung ganun. Then, hanggang sa may lumapit na classmate ko, FW, na umuwi siya. Then, nag-effort ako ulit. Baguhan ako, 1 year pa lang ako. Siyempre, kailangan ko si UM. So, minessage ko siya ulit. Minessage ko ulit si UM na nagkaroon ulit kami ng parang joining force na para maibalik ko ulit yung kung paano nga maging financial advisor kahit hindi ko na siya po nire-reply. Kasi ang nasa isip ko lang nun, nabawi ko naman na yung ano ko yung pinang exam ko. Kasi housewife ako, wala na kasi akong income. Although may binibigay naman yung asawa ko, ayoko naman kasi ayoko kasi kahit kaya akong buhayin ng asawa ko. Dati kasi akong full-time worker na kumikita. Tapos nung nag-asawa, parang binigay nyo, parang iba kasi pag bigla kang nawala ng sarili mong income na babae ka, iba talaga. Although, kaya ko naman, bakit nagtsatsaga ako na nasa bahay lang ako? Kasi, nag-COVID po kasi nanganak kasi ako COVID time, kaya nakapag-resign ako, permanent job dati. Tapos, lumipat kami ng Cavite from Bicol, nag-1 year ako sa Cavite. Wala akong peer group, wala akong friends, wala akong family. Yung asawa ko, sasampa. So, sino may iwan? Tapos bigla akong sumali sa financial advisor na hindi ko alam na sales pala. Kasi hindi ko kilala si Sarah personally. Nakita ko lang siya sa Facebook. Oo, ang nakalagay doon, flexible. Flexible lang. Gamitin niyo pala yun. Flexible. Kaya na, financial advisor. Ano ba ang financial advisor? Ano ba to? Ganun. Hanggang sa tumawag na si UM. Pakilala na siya. Ganito, ganyan. Sige na nga, wala rin naman akong income. Ituloy ko na lang to. Diba? Tapos sabi ko, ay ang dami hinihingi requirements. Sabi ko, ba't talaga dito karaming requirements? Day ko pa yung trabaho ko sa hospital. Kasi ang dami talaga niyang hinihingi compare sa pag-apply ko sa hospital. Wala, nagrarant ako sa hindi ko kilala. So yun po, hanggang sa naipasa ko naman yung 2 exam sa Makati that time na COVID. Tapos, yun na, continuous naman po. Then, paano ko nawala yung hurt? Medyo na-hurt pa din naman ako. Si Sir sino na nga yung Maxia? Bihira po kasi ako mag-attend. Pero yung mga attend ko na nakakakuha ako ng idea. May sinabi kasi siya isang beses na rejection is for redirection. Yun yung tumatak sa akin na kung hindi para sa'yo yung client, baka may iba pa. Kung hindi para sa'yo yung client, huwag mong ipilit. Kasi mahirap yung ipipilit mo, tapos bandang huli, hindi kayo tatagal. Wow, relationship. Yun po yun. Hanggang sa dumami, nagkaroon ako ng, parang na-overwhelm ako na first time ko pong magkaroon ng client sa isang buwan na 2 tao lang yung kinausap ko, pero family na yung kumuha. Tapos grabe yung ko kay Sir. So, paano po? Na-stress na ako. Ang sabi niya, that's good stress. Good stress yun. Magandang problema yun. Kasi marami kang masisecured. Then hanggang sa, yun po, being a financial advisor now, na-embrace ko na po talaga siya. Actually, mas nakakatuwa na maraming nagtitiwala sa'yo na kesa yung magbebenta ka na. Actually, nung sa group, yung senior ni UM Faith ng pro-life, mayroon din sa akin. Isang pro-life advisor na umayaw siya sa pro-life, tapos biglang sa akin tumuha. Tapos pinost ko pa nga yun dun sa GC na dun sa first birthday nung anak niya. In-invite ako tapos i-pernescent. So, nakakatuwa na ang dami na palang nagtitiwala sa akin na dating nasisinzone ako. Okay. So, yun na. Question. Dami question kanina pa. Tawag dito, di ba from zero to hero?
Kasi ang dami mo na nakausap nag-improve na siya eh. From hindi mo sinisinsiraan, ikaw na yung, from hindi mo sinisinsiraan, ikaw na yung nagpapatulong sa kanya. Ano yung changes and how do you feel about it? Tapos, another question, ano yung highest income? Sabi ka na. From zero ha, dun sa ano? Nung una po talaga, masaya na ako na nakakuha ako ng parang 5,000. Tapos, sabi ko, okay lang naman pala to, mga ganito lang naman pala. Hindi ko kasi alam yung persistency. Hindi ko rin po alam yung, basta nagsali lang talaga ako as para lang may income. Tapos may plan B pala. Tapos, nung time po na biglang nakuha ko yung plan B, tapos yung una kong income na malaki is 15,000. Masaya na ako doon. Kasi nakuha na yung isang buwan ko na midwife eh. Ganun po kasi kababa sa province. Nakuha na, okay na ako dito. Tapos hanggang sa yung nag-silver medallion po ako nung August. Tapos president month na silver medallion din po. Magkasabayan. Tapos first time ko makakuha ng income na umabot po ng kasi ko ako 70 sa isang buwan. First time po talaga yun kasi hindi ko siya nakukuha as midwife. Pero yung trabaho ko sa midwife, grabing stress po yun kasi buhay yun. Pero dito po makikipag-usap lang ako ng buhay, hindi ako yung nasa alam natin paano tong bata. Kung mawala. Dito po kasi, na-realize ko na yung 8 hours ko na trabaho sa hospital, 2 hours lang nang makausap mo yung tao. Nakadepende pa sa performance mo sa kanya, yung magiging income mo. Yun po talaga yun yung na-realize ko. And yung mga sinasabi ni Sarah na hindi ko pinapansin, so, ngayon ko lang pala talaga siya kailangan. Kasi Sarah, mag-training ka. Kung kailangan dapat ayusin mo ang FNA nito para alam mo, ganun siya. So, sir, kailangan ko pala talaga siya. Then, yun po. And then, yung asawa ko naman po, hindi naman siya nakikialam. Masaya ako na yung unang achievement ko na, sa sarili kong pera, nakabili ako ng iPad. Yung mga ganun, yung small wins ko na, although alam kong mas malalaki pa naman yung mga nandito sa inyo, pero para sa akin, masaya na kasi ako yung small wins ko ngayon eh. Then, yung dating hindi ako nag-a-apple. Wala, mag-a-apple na ako. Level up na siya. Level up na. Yeah, yun yung nakakatawa. Then, thankful din po ako na sinasama ako ni BM like doon sa Macau Day. Iba po pala pag nakakaharap mo yung mga speaker na mas marami ka talagang makukuha. Iba po yung, ako kasi ayoko umattend, ang layo ko eh. Bicol pa po talaga ako, promise. Nung December, late pa ako. Kasi grabe yung aksidente po sa Bicol, kung nakikita po ninyo yung mga aksidente sa amin ngayon. Pero bakit ko nga ba ginagawa? Ang layo ko. Alam yung pumapasok sa isip ko, yung commitment ko dun sa mga katrabaho ko pag umayaw ako. Kasi magagalit sila talaga sa akin. Kasi nag-trust na sila eh. May mga nagbanta pa, yung pabiro. Huwag kang magre-resign. Pinano, may mga ganun sila. Pero niisip ko din, ba't ako magre-resign? Kumikita naman na ako. Kailangan ko rin nabuhin. Although, nakakalungkot lang po na may iba akong kabatch na minsan hindi ko na nakikita. Pero, yun nga po sabi ni Ma'am Faith, patibayan eh. Patatagan po talaga dito eh. Kung yung rejection ko naging kalyo na. Kaya na-accept ko na po talaga siya. That's life pala eh. Di lang naman dito yung rejection, may iba pa. Pero, alin ang titingnan natin? The rejection or the reward? Reward after ng rejection. Yun yung pinaka nagtatak sa akin kasi iba po yung after mong mahirapan. Dadating yung pitsa 15, pitsa 30. On time po yung sweldo at nagiging thankful pa yung tao sa'yo na open sila sa insurance. Yun yung nakakatuwa. Stressful. Pag may nag-chat sa akin ng Faith, can I call you? Si tita pala. Hindi, joke lang. So, yung dito, yung challenging. Hindi, joke lang yung tita. Ayun.
Faith, can I call you? Pag nagtatrabaho ko sa Ericsson, biglang, Faith, can I call you? Sige, tita, go. Anyway, challenging sa akin, siguro yung time management. Lalo nung na-realize ko yun nung 2020, nung nag-pandemic. Kasi nga nung bago ako sa Sun Life, achiever talaga ako na parang every month, 9-10 lives ako. Gusto ko talagang, kasi nga pinaintindi sa akin ni UM Lennon yung Plan B. Laking bagay ng Plan B na kapag na-maximize mo yung 9 lives, ganitong percent. Tapos i-maximize mo yan kasi rookie ka pa, wala kang persistency. So yun. Tapos, tas gustong-gusto ko na yung ano ko kasi dito, yung driving force ko dito, gusto ko rumampa ng President's Month. Kaya noong 2018, pinupush ko na magmedalo ng President's Month, kaso hindi kinaya. Kaya noong nag-2019, kailangan Grand Slam, uso na ba yung Grand Slam? Meron na, may Grand Slam or medalya ng President's Month. Pinush ko yun, tinrabaho ko yun. Tapos, syempre, time management. Prior pandemic yun Tapos nung nag-pandemic, di lahat tayo, di ba, isolated na sa bahay. Nagulat ako yung silakan, nagsasalita na. Parang nung time na yun, parang shit, ito yung sacrifices ko na-sacrifice ko yung time sa kanya. Hindi ko na pansin na nakakapagsalita na pala siya ng diretso. Yun talaga yung sobrang naging challenge sa akin kung paano ko ibabalance yung Sun Life, full-time family. That time, wala pa akong business. So, yun. Kaya nung nag-pandemic, parang I see to it na every Sunday, family day yan. Kaya alam ng mga amansihan, pag Sunday, hindi ako mag-reply sa inyo. Bala kayo dyan. Monday nyo ako kausapin. Monday to Saturday, yun. Kasi Sunday, non-negotiable family time. Make time for your family talaga. Tapos, yung ngayon na ma-manage na kasi thankful talaga ako sa Angel Gold. Laking bagay kapag may secretary. Ako kasi unit manager, so I manage my team. Si Lerma kasi advisor. Kapag advisor ka, lahat sa'yo Pag manager ka, ang dami mong taong hawak pa. So, ang dami pang mga reports and whatsoever, pati performance nila, babantayan mo Unlike nung ako lang yung numbers ko lang iniintindi ko. Ngayon, pati yung sa kanila, babantayan ko. So, thankful din talaga ako kay Marvin dahil sa kanya kasi talagang lahat ng admin work siya yung gumagawa. Tapos yun. So, yun talaga, yung oras, yung nahirapan ako i-juggle before. Pero ngayon, medyo manageable na siya thanks to Marvin talaga. So, yun. I-understand naman yung grabe yung full-time. Ako din, hindi ko ma-imagine. Pero nagagawa ko Grabe. siya. Oo. Sobrang bilib talaga ako kay UMP kasi Nakikita ko talaga na siya, na hands-on sa mga bata pa din. Superwoman, madaling araw gising. Pag madaling araw nagpo-post. Superwoman niya Superwoman talaga. Ikaw na. May follow-up ka. May follow-up question ako. Yung natin, yung actually last na to Yan. As manager, Income. income din. Tanong mo nga yung income din. highest income. Sige, highest income. Highest income. Highest income ko nung nag-MDRT ako, 2021? Isang buwan, 300,000. Yung 130 doon plan B. Kasi yung, naalala ko, kinantsawan ako ni Jay Will Wow, yung plan B, medallion na. Yun. The rest Yan. Tapos, eto, follow-up question. Sige po. Ayan. Sunod. Yan. Ano yung greatest moment, one moment, that you really feel proud of how you're managing both as a parent, as a full-time work, as a UM, and as a mother, and syempre, as a wife. Ano yung one moment na super proud ka? Sige. Sobrang dami. Sige. Yung pinaka na lang. Hindi, siguro sa akin, yung kapag nagte-thank you sa akin yung mga advisors ko, tapos kapag yung anak ko, na-appreciate ako, yun. Tsaka yung mga clients ko. Kasi may mga clients talaga na sobrang thankful nila sa'yo, na talagang haba nila mag-message. Kahit pagod na ako, binabasa ko yun. So yun, doon ako parang nakaka-proud kasi
parang nakaka-touch ka pala ng ibang buhay kahit na ganito ako, gano'n. Kahit nakalokohan yung nasa Facebook ko, gano'n. So yun, nakakatuwa yun. One moment. Ang one moment ko yung nagawa akong umattend ng event nung anak ko, tapos umattend din ako dito. In 2 days na balikan. Yung ganun. Kasi nung pong December natin dito, Christmas party, kinabukasan po kasi Christmas party din nung anak ko. Tapos, inabot ako ng 17 hours po yung traffic sa Andaya, papuntang Bicol. Yung nasira po yung tulay ng Camarines Norte. Opo. Dahil po sa Baguio. Saan ka sa dito? Cam Norte po. Opo. Ang ikot po namin sa Cam Sur. So, Christmas party po natin dito ng December. Tapos, after nito, diretso umuwi na po ako kasi magki-Christmas party po yung anak ko na nahabol ko. Parang feeling ko, kaya kong pagsabayin. Kaya ko to. Ayun. Superman talaga. Ayan. Ayan, so the floor is open na sa mga questions. 2 questions na lang po. Na, Kung babalik kayo dun sa araw na na-quote kayo, up to today, if you were going to connect the dots, ano yung reason bakit mahal mo ang life insurance? Grabe naman yung question na yan. Lalim, no? Tanong ni Jack Lord nga pala yan for the video. Gigo muna. Bakit mahal ko yung life insurance? Kasi na-realize ko, bukod sa kita syempre, na-realize ko na iba kapag merong sasalo sa'yo kapag nagkaroon ka ng problema, ang family mo. Kasi po, meron akong katrabahong, isa siya sa tumulong sa akin para magkaroon ako ng client. Yung asawa po niya kasi, diabetic. Ang nakuha lang nung asawa, ang nakuha niya po talaga sa asawa niya is Flexilink. Parang 500,000. Last year lang namatay yung asawa niya. Hindi niya binayaran ng, parang 4 years lang daw po niyang nabayaran. Then dahil VUL siya, tuloy-tuloy. Tapos nung namatay po yung asawa niya, nakuha niya yung 500,000. Pero solo, single mom na siya. Doon ko na-realize yung value ng life insurance kasi solo parent siya, 3 yung iniwan na anak sa kanya. Tapos yung 500,000, yun yung nakatulong para mapaayos yung bahay nila. So what if walang life insurance? Yung katrabaho ko ngayon. Paano yung bahay nila? Paano yung 3 pinapaaral niya? So sabi ko, hindi naman pala talaga budol ang life insurance. Kasi yung iba po, yun ang sinasabi. Budol, scam, ganyan. Kailangan lang po siguro talagang ipaintindi na life insurance is makakasama mo kapag kinailangan mo sa dulo. Sa future needs kasi po talaga siya. Then, yun, pinaparealize lang niya sa akin na life insurance is important for your family talaga. Hindi talaga, for your, for your, life insurance is for your kids. Yun po pala talaga yun. Kasi hindi naman ikaw ang makakakuha ng pera. Yung mga anak mo eh. Ayun lang po. Thank you. Ayun, yung nagsisimula ako, nung pagkausap ko sila UM Lennon, yung ibang mga UM nung batch niya, tatanong ko, magkano binabayaran yung monthly? Tapos nagugulat ako, meron dong 12,000, 40,000 per month, 50,000, 60,000. Eh ako nung time na yun, 1,525 lang per month. Yung minimum, tapos smoker pa kasi nga, kaya naging 1,525. Tapos, yung naging drive ko dito kay Sun Life, gusto ko lang talaga rumampa. Gusto ko lang fashion show, yun lang talaga yung gusto ko. Pero I have this client, nag-reach out siya sa akin. Yung una, sinisin niya lang ako. Tapos nagulat ako, chinat niya ako. Tapos nagkita kami sa Jollibee. So, syempre, pinakain ko. Tapos, yung pamasahe papunta doon. Tapos yung kinuha sa akin, Flexilink yung sa anak niya 650 pesos per month. Tapos sa kanya 700 pesos per month. So yun, ang baba, 'di ba? So nung time na yun parang
kung ako pa rin yung before na gusto ko lang ng romampa, parang isipin ko, kinukumpit ko na sa utak ko, magkano lang yung 700, abonado pa ako kasi pinakain ko, di ba? Tapos transportation ko. But then, doon ko na-realize kasi sabi niya tinanong ko siya, sabi ko, bakit bigla kang buti nakapag-decide na kayo, anong nagbago? Kasi, nasunugan sila, tapos as in, talaga, zero out lahat. So, lahat bago, ang daming, although okay yung nila, yung profession nila, yung babae IT siya, yung lalaki seaman. Yun nga lang, nasunugan sila. So, start from scratch talaga. So, lahat, syempre, di ba, magre-rent ka, bagong furnitures and also yun. Tapos parang sabi nila, na-realize nila na, ako nga, parang kung yung bahay lang yung mawawala, ganitong amount na, what if sila nung partner niya. Kaya yun, sinecure nila yung future nila. And that's the time na yung from fashion ko, naging passion. So parang dun yung turning point ko na parang, tatanda ako dito sa Sun Life. Di ako magre-resign dito. At nakikita ko yung sarili kong, tatanda rin dito. So yun. Kaya ngayon, ayun, yung 1,525 per month, hulaan nyo magkano na per month. Di naman. Wala kayong 84 per month. Kasi nga lahat kami, syempre di ba, walk the talk, kailangan. Paano ko makuha ng malalaking cases kung ikaw 700,000 lang yung mo, di ba, insurance mo. So paano mo mamamarket yung sarili mo na dapat ganito, dapat times 10 ng income mo, ganyan. Pero yung 84 na yun, buong family na yun. So may mga elite yung mga bata, Fit and Well, DUL, Bride, lahat ng mga binibenta ko, kinukuha ko. Kasi dapat sa akin magsimula. So yun yung naging siguro yun yung doon ko makakonect. Tapos another thing is, yung nangyari yung share ko, yung I have 2 death claims, both malapit sa akin. First and hardest ko yung mother ko. So, kinunan ko siya. Siya yung unang kinuha niya sa akin is FlexiLink. That's 250,000. Suporta lang sa akin. Tapos, yung next na kinuha niya, Prime. Yun yung vying ako for MDRT. Kasi malaki na yung premium niya dahil matanda na siya. Parang magkano ba yun? 4,000 per month. Tapos parang in-annual din niya yun. So, support lang din sa akin. Tapos, parang 2019, kinunan ko siya ng Fit and Well. Regalo ko sa kanya ng Pasko. Kasi nga, sabi ko, kasi maganda Fit and Well pag 65, di ba, guaranteed, may endowment ka. Tsaka kung hindi mo siya magamit, walang tapon kasi may savings and other bonuses. Kaya favorite ko yun. So, yun yung regalo ko sa mother ko nung Pasko. Tapos yun, isa siya sa COVID na nawala siya due to COVID. Kaya yung first and hardest death claim ko, yung sa mother ko. Tawag dito, mabilis lang yung process. So parang malaking tulong kasi parang nung time na burol ng mother ko, sabi ko, since ilang taon lang siya nun, 56 that time, sabi ko, bobonggahan ko, gusto ko lahat na cater. Walang doon, walang putyo-putyong doon, bulaklak doon, lahat doon, Ecuadorian roses, stargazer, peonies. Kasi sabi ko, hindi ko na siya mabibigyan ng 60th birthday kasi gusto ko dito bongga na. So lahat binigay ko. Pero wala parang until the end, siya pa rin yung nag-provide. Hanggang sa huli, siya pa rin yung nag-provide. Wala akong missing kung nilabas sa burol niya, nabilan ko siya columbarium in cash, yung vault, nabilan ko siya ng in cash. Tapos, kasi di ba sabi nila kapag abuloy daw, bawal gastusin personal. Pati yung mga pati yung sa mga lola ko, pinaayos ko yung yung sa sementeryo. Kasi nga, yun. Tapos, ang laking tulong nung insurance kasi although kami, stable na ako, yung kapatid ko by that time, nag-aaral siya sa Binilde pa. So, malaki yung tuition. So, yun. So, hanggang sa huli, napagtapos niya yung kapatid ko. Nabigyan niya pa ng regalo, graduation gift. Kasi nga, yun nga. So, parang, sobrang, as a parent, gusto ko, pag ako yung nawala, ganun din yung sa mga anak ko, na kahit
na hanggang sa huli, kahit hanggang sa burol ko, ako yung magpo-provide para wala silang, iyak lang sila, magluluksa lang sila. Financially kaya nila, financially kaya ko silang i-provide hanggang kahit ilang years na wala ako. So yun. Tapos yung second, ito lang lately, yung sa tito ng husband ko, yun ang bilis, nagulat ako, 2 days, approve agad. As in, nasa burol pa lang nabigay ko na yung cheque. So ang laking bagay, kasi nga, hindi na sila, yun nga, ironic man or pangit mang sabihin, sa burol nung insured, iiyak na lang talaga yung mga beneficiaries niya. Yun. Inhale. Exhale. Is there any more? Any more questions? Parang may sinulat ka kanina. Nakita ko yun. Last na tong question. Kung meron. Sige. May question na, may question po. Question, kasi si Faith, nakikita ko na, kasi dati pa, so nakikita ko talaga yung effort. Sabi ko, hindi ko kaya yun eh, kasi ako before, nagpapalaki ng anak, nga tama yung sinabi niya, na parang nagugulat ka na lang yung anak, nagulat na lang ako si Ayi, laki na. Nagja-jogging ka. Hindi pa ako nagsa-life na, no? Isa lang yung work ko, pero wala din ako nagsa-life. So parang sobrang relate ako, pero siya, financial advisor, di ba? Meron full-time job, mother, tapos yung mga bentong ina pa. Grabe nga yung Pero ako kasi, yun nga ngayon, actually, ngayon ko lang din na-realize, so pwede ibalik ka pa naman yung kulang, yung magugulat ka na nga lang, yung anak ko, actually, ayaw mga ko. Yung kaya, di ba, yung parang 3 years old, parang 3 na ba? O 3 years old, kasi nasasalita na eh. Gugulat ka na lang, parang hindi ko pala siya napaliguan mo na baby. May na lang daw, tita. 3 years old, parang doon ko lang, kasi ando yung mama ko, tapos may yaya dalawa. So talagang, yun nga, kahit yung sinabi mo, tama, gulat ka na, nagkasalita na pala yung anak mo, so hindi mo nag-guide. Yung ganun din ako before. Ako nga parang yung 3 years, parang may kausap siya mga bata. Parang pinagmamalaki niya na ako nagpaligo sa kanya. Parang yung gano'n. So, yun din. So, at least ngayon, yung ngayon, parang maganda yung sharing natin ngayon. Kasi sabi, yung mga ibang mga dalaga pa dyan, yung mga bata pa yung anak. So, talagang, kasi we have to prioritize din siyempre yung mga anak natin. Although, meron tayong trabaho na mas financial advisor, pero importante pa rin talaga God, family, and siyempre yung trabaho. Ayun, so sobrang na-amaze ako. Kasi nga, like, ako before, unit manager work lang eh. Not more on alaga eh. Kasi may taong nag-aalaga. Yun yung sobra ako naging workaholic. And work, and yung mga on the side ng mga business. Ayun. Actually, hindi dapat ako magpa-question. Gusto ko lang sila i-share. Summary na. Oo, summary actually. So gusto ko lang, maganda kasi itong yung pagiging, sino ba dito dalaga? Wala eh, no? Dalaga lang pala. Ayun, kasi maganda itong ating session ngayon kasi being a financial advisor, ito nga ngayon, dati di ba ikaw naging full-time housewife, di ba? Yung makikita natin na maganda talaga maging financial advisor kasi yung time mo free. Ikaw kasi yung hindi ka tulad kapag may full-time work ka, ngayon talaga flexible yung time. So magkakaroon ka talaga ng time sa family kung yung gusto mong unahin. Pero kasi syempre ako rin at that time, 9.5 years kong part-time. Or nag-full-time lang ako kasi syempre parang tayo ngayon, kaya tayo may full-time job pa rin. Kasi syempre hindi pa natin kaya. Kasi syempre mag-aaral, pag kinumpute yung mga expenses. Pero ang prayer ko sa inyo na darating yung time na pwedeng
full time na kayo sa Sun Life. Yung kasi, pag yung, maganda yung sharing kasi ito 3 years, si Faith ilang years? 6? Almost 7. So para ma-realize mo na dito, ito yung panghabang, yung part-time job, na pwede kang kumita ng pang full-time. Diba si nakita ko rin yan yung income niya kasi yung 25,000 yan, diba yung sinabi ko sa'yo? Tingnan mo 25,000, plan bilang. Plan bilang yun, kaya kumita siya ng 70,000 kasi nag-Q3, nag-ano siya medallion award. Tapos nung President's Month Silver. Yun, tsaka, di ba, from Bicol talaga, ma-attend siya, di ba? Yung stellar nga natin, ma-attend din siya, di ba? So, nakikita natin yung commitment. Ayun, tsaka sobrang ano rin ako. So, in behalf of Heather, NPO lang na yung mga mami nandito sa atin. So, sobrang na-appreciate ko yung sharing mo ngayon. Kasi, di ba, full-time mom, parang kasi hindi tayo pwede part-time mom eh. Di ba? Pwede nga lang, di ba? Full-time mom, merong full-time job, and then financial advisor, lalo na si Faith, no? Unit manager, financial advisor, may work, tapos may mga business pa on the side. Yun, so, parang Wonder Woman talaga. Talagang superwoman kasi yung tulog, yun lang, nasa sacrifice yung tulog natin. Tapos siya din, parang single mom siya kasi yung husband niya, di ba, nasa abroad. Pero, yung time management, importante. Di ba yung time management, paano natin nag-juggle? So, parang wala tayong karapatan na parang, walang karapatan pag yung full-time ka dito, tapos hindi mo na ipoproduce yung full-time results. Ayun. Thank you so much, and with that, so, ayan, so mga girls, pamper nyo yung sarili nyo kasi it's time to pamper ourselves. Ayan. Uy, saan kayo? MC. Ready, 1, 2. One more time. So, wag mo na kami aalis. Lapit na lang lahat dito. Para... Mag-group photo po tayo. Lapit na lang po dito. Kayo, nandiyan na kayo. Thank you so much sa ating magagaling na napaka-inspiring yung ating naging session for today. Thank you so much for your example. Naway, magawa namin ng mga bagay kaya hindi ko kaya nang wala masyadong tulog. Okay na ako na nakatayo. Mother, father. Walang gusto mo. Ayaw mo po kasi makikita yung building. Yung mga lalaki na lang. Father. Usog na ito. Enjoy. Ayaw mo po eh. Yan, okay. Papi, puso ka dito. Yan, yan. In between na lang. Yan. Tapos, hindi ba tama it? Hindi na ako yun. Ayan, ganda. Alright, ready? 1, 2. Usog ka, UM na lang ng konti. Ay, UM or labas ka ng konti. Okay, ready? 1, 2. Wait lang. Wait lang. One more. 1, 2, 3. Number 1. Sandali. 1, 2, 3. Kuya Ron, usog ka, naiilawan ka. Yarn. Okay, ready? Ayan, number 1. 1, 2, 3. Ayan, turo sa mommies. 1, 2, 3. Alright.